magandang hapon sa inyong lahat. Eto po, andito pa rin tayo. Tuloy tayo makikibaka or makikilaban sa kung ano yung katotohanan at nararapat sa ating bayan. So, alam niyo yun, alam ko maraming sumusubok na sirain ang aking integridad or i-discredit yung sinasabi ko pong katotohanan, pero di po ba nga, kapag nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan ng script. At natatawa lang ako kasi ang daming nagpapanggap na kakilala nila ako at alam niyo yung istorya ng buhay ko. Yung iba nga, ang basehan nila ng relasyon is all about money. Even yung mga, alam mo yon na naranasan ko sa buhay na yon nung habang kasama ko yung aking ex, hindi ko naman po dininay yan. At hindi ako ipokrita katulad nila na nagpapaka-ipokrito. Kaya yun ang kanilang binabato sa akin dahil naiinggit lang sila. Dahil hindi sila yung nakaranas. So, sa mga naniniwala at mga followers ko at nagdadasal po sa ating bayan at sa akin, patuloy lang po nating ipagdasal yung ating bayan. Kasi hindi ho mananalo sila sa dasal at saka sa pag-utos or paghiganti ng Panginoon para matanggal na yung mga dapat tanggalin dyan sa gobyerno na umaabuso sa kanilang posisyon. So, alam niyo, wag ho tayo mag-engage. Kasi gusto ho nila ng attention. Wag ho tayong sumagot. Kasi alam niyo po, una sa lahat, yung kanilang mga account are fake. And sabi nga, meron nga akong nakita na isang post na ano yun, 10 taon akong binubuli, bakit di ako malis? Napakatanga din nung taong yun, no? Kalalaking tao, pakilamero rin. Wala kasing alam, di ko nga kilala yan. Nagmamagaling, nagpapasikat. So, una sa lahat, sinabi ko naman sa inyo, pag mahal nyo yung tao, 'di ba? Titiis ka. Ano ba yan? Hindi naman na yan bagong issue. Ano ba? 'Di ba pag na-inlove yung isang tao, mapababae or lalaki, ganun, martyr. So, yun ang nangyari sa akin. So, alam mo, kayo, kung basihan ng samahan sa inyo is pera-pera at kaya nyo i-tolerate ang mga maling gawain nila dahil sa pera or sa posisyon na meron kayo or like na ang napapakinabangan nyo kahit na eto yung mali. Pinapakain nyo sa pamilya nyo, nakakatulog pa ba kayo? Baka bukas makalawa, may cancer na kayo, may sakit kayo, or may mangyari sa inyong hindi mabuti, 'di ba? Dahil yan yung tama ng karma. Meron ding, at saka tigilan nyo ho yung gamitin nyo na, huwag nyo gamitin yung pangalan ng lugar ng mayayaman like Forbes and Dasma. Dahil hindi ho lahat ng taga Forbes saka Dasma is katulad nyo na masasama ang budhi. Marami rin hong nakatira dyan na mabubuti ang kalooban at mababait, God-fearing. You know? And ultimo yung aking pagbabalik loob sa Diyos ay kine-question nila. Diba? Kung hindi ba naman ho napaka-evil ng kanilang pag-iisip, yung mga taong nagbabalik sa loob sa Diyos ay pag-iisipan pa nila ng mali. Kasi that's a Satan thought thinking eh. Alam mo yung evil thinking yan. Yung kapag pinapasama yung taong naghahayag ng salita ng Diyos. Kasi ayaw nilang makita yon, tsaka ayaw nilang marinig yon, kasi tinatamaan sila kasi they have an evil spirit in their body, in their spirit din. And nakakatawa yung, kaya ayaw nila ako eh. Kasi from the get-go, alam nila hindi ako gumagamit. So ayaw nila ako maging part ng grupo na yan. Kaya kasi nga naman, 'di ba, pag merong isang taong hindi ginagawa yung mga maling ginagawa nila, you find it weird, 'di ba? Kaso, yun nga, ganun talaga po buhay. Ito ho yung destiny ko na kailangan kong gawin para ho sa inyong lahat, tsaka sa ating mga future apo at mga anak. Sabi ko nga ho sa inyo, kapag nandun ka sa grupong yon, you feel normal and it's okay. But it's not okay. Especially if you're leading a country. So, again, patuloy ho tayo magdasal. Ipagdasal din po natin yung ating mga leaders na matauhan din sa paligid, na kung talagang ang kanilang intensyon is pangalagaan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, dapat po na panindigan nila yon. At wala akong kaibigan, wala akong pamilya dito. Dapat to ipaglaban nila tayo sa kanilang sinumpaang tungkulin sa AFP and PNP. Alam ko malapit na po. And God bless po. I love you all and thank you sa support.